Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa bagong umaga na binigay niya sa atin at narito po ulit tayo para sa ating mga online worship service. Tayo po'y manalangin. Dadako po tayo sa ating mga ipapanalangin, yung ating prayer focus for today, April 10, 2022. Ako po ay mananalangin, sabayan niyo po ako at kayo nga po ay sumunod lamang o maki-amen sa aking mga bibigkasin. Salamat po. Sige po. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na ikaw nga po ang Diyos na mabuti sa buong miyembro ng Metropolitan Baptist Church, Lord God. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, na patuloy po kayo, Panginoon, nagbibigay ng kalakasan, ng magandang kalusugan, ng proteksyon sa iyong mga anak na umaasa sa iyo, Panginoon. Salamat po dito, Lord. At patuloy ka nga po, Panginoon, na magbigay pa ng mas lalong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Sa umagang ito po ay aming nilalapit ang aming speaker for today, Pastor Oscar Manalili. Ang kanyang prayer concern po, Panginoon, ay ang good health and protection for him and the whole family, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy namin ipanalangin ang aming speaker, ang kanyang kahilingan na magkaroon po sila ng good health at patuloy mo silang proteksyonan ang si Pastor Oscar at ang buong pamilya, Panginoon. Ang panalangin niya po, ang kahilingan niya po rin sa kanilang church, Panginoon, ay thankful to God they survived the pandemic, Panginoon. Salamat po at prinoteksyonan niyo sila, Lord, ng kapanahunan ng pandemic for almost 2 years, Lord God. Salamat po at sa kabila ng pandemya, Lord, ay nagkakaroon po sila ng mga ministry sa youth, sa young professionals, tsaka sa singles, Lord God. May mga topic po sila, Lord, na kanilang ginagawa para doon sa kanilang mga miyembro, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan, samahan, at ikaw nga po, Panginoon, ang mangunguna sa buhay nila po, Panginoon. Kaya pinapapurihan ka namin, pinapasalamatan sa aming speaker sa araw na to, si Pastor Oscar Manalili at ang buong pamilya at ang buong kanyang iglesia, ang kanyang buong miyembro, Panginoon. Kaya Lord, tunay po na napakabuti mo, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa aming mga ipanalangin sa araw na to, Panginoon, ang submission and honor that they will submit to Christ and to people in authority over them, Panginoon. Panalangin namin sa iyo, Lord, na magkaroon po kami talaga ng submission, ng pagsunod na ma-honor ka namin sa aming mga buhay, Panginoon, that they will grow in their love for God and this word and serve them faithfully, having a daily devotion to love, respect, and obey, honor their parents and to others, Lord God. Hindi po imposible o hindi po namin pwedeng hindi namin ito gagawin dahil kami po yung mga anak mo na sumusunod, Panginoon, sa inyo, Lord. Tulungan nyo kami na magampanan namin ang aming mga obligasyon, na magkaroon po talaga kami, Panginoon, ng daily devotion, pag-ibig sa aming mga mahal sa buhay, sumunod at mahalin at i-honor ang aming mga parents at ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya tunay, Lord, na mabuti ka, Panginoon, sa aming bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. Yung character, that they may experience the transformation by having their minds renewed, that they'll be examples to the world in their lives, speech, love, faith, and impurity, to be Christ-like roles models, to strengthen their faith and trust God at all times.
to fear God and keep all this commandment, Panginoon. Salamat po dahil nabibuild ang magandang karakter namin dahil ikaw nga po ito, Panginoon, na tumutulong, ikaw po ang nagtuturo sa amin, sinasamahan mo kami, Panginoon, na talagang magkaroon kami ng bagong buhay dahil sa iyong pagtuturo sa amin, dahil po doon sa mga naririnig naming katuruan, mensahe, Panginoon, magkaroon kami talaga ng mga renewed mind pag once na nakilala ka namin, Lord God. Salamat din po dahil napakarami pong mga taong pwede namin maging good example para po talaga magawa namin ang buhay Kristiyano, buhay na kumikilala sa iyo, Panginoon, sa magitan ng aming pananalita, ang aming buhay, ang pag-ibig namin, ang aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo, Lord God, na maging makita na ikaw nga ang Diyos sa aming mga buhay, na anuman po, sa anuman kami dalhin, maging role models po kami, Panginoon. Magkaroon din po ng kalakasan sa aming pananampalataya, magtitiwala sa iyo sa lahat ng oras, Panginoon. Matakot kami gumawa ng mali at kasalanan dahil ikaw po ang Diyos na aming Ama, na aming pinaglilingkuran. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, sa purity naman, Lord, to strengthen them and give them drive to flee sexual immorality. Protect from all temptation and sin, any form of addiction, illness, or abuse, Panginoon. Patuloy mong ibigay ang purity sa bawat isa, Panginoon, na magkaroon kami po, Panginoon, ng lumayo kami sa mga kasalanan, sa mga hindi mo nais na gagawin namin. Hindi po kayo malulugod doon sa mga maruming gawain, Panginoon. I-protect mo po ang bawat isa sa mga temptation, sa mga kasalanan, Lord, any form of addiction, Lord, sa mga sakit, illness, o harm, or abuse, Panginoon. Tunay, Lord, na sa iyo kami umaasa, Panginoon, at tulungan mo kami, Lord, na magampanan namin ang bawat isa na aming pinapanalangin sa inyo, Lord. Ang wisdom, guidance, and provision, safety, and protection, Lord, patuloy namin pinapanalangin ng Diyos na mabuti ang magbibigay sa amin ng wisdom, guidance, and provision, safety, and protection, Panginoon. I-comfort mo rin po, Panginoon, ang bawat isa. Comfort for those who are suffering anxiety, depression, Lord, sa napakahaba na po ng pandemic, Panginoon, ay tunay, Lord, na yung iba po, kung mahina-hina ang pananampalataya sa iyo, talagang nagkakaroon ng depression, tsaka anxiety, Lord. Kaya tulungan mo po ang bawat isa, comfort mo kami, bigyan mo kami ng kalakasang loob, yung lakas ng loob na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ganon din po ang good health ng bawat isa. Panalangin ko sa iyo, Panginoon. Natutuwa po ako dahil doon sa mga answered prayer, yung may mga sakit na pinanalangin namin sa prayer meeting ay mayroong mga katugunan. Pinagaling mo po ng maayos na po si Kuya Art. Nakikita din po namin, Panginoon, kung paano ka po unti-unti ding nagbibigay ng kagalingan kay Kuya Romy, maging kay Ate LV, yung the rest na pinapanalangin namin, na kung saan ay ikaw po ang Diyos ang sumasagot nito, na talagang ibibigay mo po ang kagalingan, Panginoon. Maski kami pong mga miyembro, mga kapatiran, Lord, good health ang panalangin ko po sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord, na ingatan, alagaan ang mga sarili, Lord, na magkaroon kami, Panginoon, ng magandang kalusugan, Lord, sa aming paglilingkod sa inyo. Dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, yung job for those who are seeking others concern, yung parang nanghihingi o naghanap o nag-apply para magkaroon po talaga sila ng
ng magandang hanap buhay po, Panginoon, o yung mga naghahanap, Panginoon, ng ibang pangkabuhayan, na magkaroon ng magandang negosyo, Lord, bigay mo po ito sa kanila, sa aming mga kapatiran, maski sa aming mga mahal sa buhay, Lord, na talagang naghahanap sila po, Panginoon, ng magandang hanap buhay, Panginoon. Dalangin namin at nilalapit sa iyo namin ang campaign rally, Lord, itong kabuwanan ito, April 2, May 9, sa aming election, Panginoon, tulungan mo kami. Kayo nga po ang Diyos na magbigay ng wisdom, Panginoon. Hindi po kami maging spreader ng nung sakit. Bagkus, Lord, ay ingatan mo kami, Panginoon, doon sa mga taong hindi pa po nagpabaksin na may mga dalang sakit, Lord. Kaya, Lord, samahan mo yung mga taong sumasama doon sa rally, sa nalalapit na election, Lord, na maging maayos, Lord, ang aming election sa mga probinsya, Lord, ay may mga patayan na, Lord, may mga barilan na, kasi yung mga posisyon na tatakbuhan nila, Lord, gusto nilang sila ang manalo. Pero alam ko, Lord, na hindi po ito ang manalo, hindi ito matutuloy, kundi yung katotohanan mo, ang tamang gusto mong iluklok, o yung kalooban mong iluklok para sa pwestong ito, ayun ang mananalo, Panginoon. Kaya ingatan mo rin po hanggang sa pagdating pa ng election na maging maayos, Lord, malayo sila sa pamang kapamakan itong mga tumatakbo as leader ng aming bansa, Panginoon, o yung mga kanya-kanyang probinsya, Panginoon. Dalangin din namin yung Ukraine, Lord, nakakalungkot. Alam ko, Lord, nung isang araw pinag-pray na namin, pinapakita sa news na natapos na daw itong gera. Dalangin nga po namin na matapos na po ito, Panginoon. Pero hindi po biro ang maraming namatay. Naririnig namin sa news, yung mga iniwan na lang, mas grave dahil maraming pinatay o natamaan ng mga bomba, Lord. Mayroong mga itinali na patay na. Pero, Lord, ikaw ang may control nito. Kayo po ang nakakaalam. Kayo ang may alam sa nangyari doon sa Ukraine nung mga nagigera sila ng Europe, Panginoon. Kaya tunay, Lord, na ikaw nga po ang Diyos na mabuti, Lord, na ang mga natira doon, lalong-lalo na yung mga anak mo nagtitiwala pa rin sa iyo. Alam ko may mga Pilipino pang na doon na mga OFW ay patuloy mo silang ingatan, samahan, Lord God. Ang oil price hike, Lord, talagang hindi biro kasi natatamaan din ang aming mga bilihin, ang aming mga pagkain, ang mga sa groceries, yung mga sa pagkain namin, importante, Lord, ay talagang tumataas na rin, Lord. Kaya, Panginoon, dalangin ko nga po sa iyo na kayo ang may control dito. Lord, matigil na po ang pagtaas ng oil namin, na makagawa ng paraan, Lord, na makapagpatuloy na magbigay ng subsidy doon sa mga driver na nangangailangan, Panginoon. Ganon din po, Lord, sabay-sabay, mayroon kaming eruption ng Taal Volcano. Panginoon, nakakalungkot dahil mayroon na nga kaming pandemic, may oil price hike, Lord. Ito pa, yung aming volcano ay nag-eruption po, Panginoon. Kaya, Lord, habagan mo kami, kahabagan mo ang iyong mga anak dito sa bansa ng Pilipinas, Lord. Hindi biro kung mga nangyayari sa amin ngayon dahil sa mga pangyayaring ito. Sabi nga po, malapit ka nang dumating dahil doon sa mga pangyayaring ito na sabay-sabay nangyayari sa aming bansa. Pero naniniwala at nagtitiwala kami, Lord, na kung kami po ay sa iyo kami mag-asa, magtiwala, mananampalataya, maglingkod sa iyo, kaming mga anak mo ay iyong iingatan anuman po ang mangyayari sa aming mga paligid, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, dahil ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Hindi kami iwan, hindi kami pabayaan, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit doon sa
focus namin families na aming ipanalangin, yung mga umakam, yung mga si Girly Vasquez, si Ate Girly, mga Velasquez, sila Kuya Nestor at si Ate Loretta at si Ate Mila Waga. Nilalapit po namin sila na ikaw po ang patuloy na mag-ingat, magsama sa kanila, samahan mo sila, tulungan mo sila, ilayo mo sila sa mga sakit, tulungan mo, samahan mo sila sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga bahay, ilayo mo sila sa kung anumang hindi magandang pangyayari, at patuloy nga maski sa mga bahay sila, Lord, ay magbigay sila, Panginoon, ng oras, ng quiet time sa iyo, Panginoon, at maging, Panginoon, magkaroon sila ng magandang devotion sa inyo, Lord God. Kaya Lord, tunay po na mabuti ka sa mga pamilya ng MBC at patuloy mo silang pagpalain. Ang aming mga church ministry, Lord, napakarami pong gustong gawin pero hindi magawa dahil napakarami pa pong bagay na hindi namin pwedeng gawin dahil po dito sa pandemic na to. Pero salamat, ikaw po magpala doon sa mga children ministry na ginagawa ni Ate Helen, nila Teacher Christy, maging sa aming meeting every Wednesday na face-to-face, maging sa mga aming mga Bible study online. Panginoon, samahan mo kami, tulungan mo kami. Yung mga taong lumalapit sa amin para ipanalangin sila, ay tulungan mo rin kami, Lord, na amin po ito magawa at magampanan, Panginoon. Tunay, Lord, na mabuti ka po, Panginoon. Dalangin din namin ang magkaroon na kaming possible na magkaroon na kami ng face-to-face, Panginoon, sa church, Lord God. Sa ngayon, ang aming ginagawa po ay online worship service. Hindi imposible na magkakaroon din kami ng face-to-face, Lord. Ang iyong wisdom, ang iyong pag-ayos sa aming mga leaders habang nagmi-meeting, nagagawa sila ng plano, nagagawa sila ng dapat nilang gawin para magkaroon na po kami ng face-to-face, Lord God, sa aming church. Pagpalain mo po sila, samahan, bigyan ng wisdom, Lord God, at tulungan, Panginoon. Patuloy din namin hinihiling sa iyo ang aming church pastor sa Metropolitan Baptist Church. Kayo nga po ang Diyos na mabuti na magbigay sa amin ng pastor na po para matulungan, masamahan niya yung aming leadership kung paano pa pong gawin, paanong gagawin as a church itong Metropolitan Baptist Church. Matagal na pong panahon na namimiss na ng mga miyembro na magkaroon kami ng face-to-face, Lord God. Kaya bigay mo na po sa amin, tulungan mo kami na magkaroon na nga po kami ng pastor sa aming iglesia, Panginoon. Walang imposible po ito, Panginoon. Kaya tunay, Lord, na mabuti ka, samahan mo kami, ingatan mo kami, ang buong Metropolitan Baptist Church. Ikaw po ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang tunay na Diyos na mabuti sa amin, na gumagawa at sumasama sa amin, Panginoon. Purihin ka, Lord. Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, na kung saan, Lord, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Ito nga po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Good morning. Let us open our Bible to Matthew chapter 6, verses 19 to 34. Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? And why worry about clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet, Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers,
that are here today and thrown into the fire tomorrow. He would certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. May the Lord add His blessing to the reading of His Word. Salamat po sa may pagkakataon ako na may share sa inyo ang salita ng Diyos. Diyan po ating pag-usapan ngayon, no? God said, don't worry. Sapagkat marami pong tao ang nag-aalala ngayon dahil sa kalagayan ng mundo, buong mundo. No? Pero alam niyo, based sa survey, itong pagpasok po ng 2022, sinasabi po ng maraming tao na umaasa sila na bubuti ang kalagayan ng tao dito sa taong na 2022. Siguro, for example, pwedeng kikita sila ng malaki o mabibili mo yung gusto mo. Ang 2022, magkakatrabaho ka, mapopromote ka. Yun po ang sinasabi siguro nila na based doon sa ganong perspective, sinasabi nila na nagaganda ang kalagayan natin sa 2022. Pero ang nakakapag-alala po ay ang nangyayari sa buong mundo, no? Not in our personal life. Kung matapos ng pandemic na ito, ano kaya ang susunod na salot na darating sa atin? No? Will we survive the next pandemic? Those are the questions that we need to answer. No? Bubuti bang ekonomiya ng mundo o lalong babagsak? So tignan po natin ito sa paraang makatotohanan. No? Hindi pa pahirap ng pahirap ang buhay ng tao because of natural calamity and man-made calamity. Yan po ang katotohanan. Hindi ba ang mga tao ay patuloy sa paggawa ng kasamaan at nakaka-invento pa, no, ng mas masamang kasalanan? I mean, look at your FB, no? Tingnan niyo laman ng Facebook. Tingnan niyo yung mga TikTok ngayon. Tingnan niyo. It's all about sex and violence. Movie, it's all about sex and violence. TikTok, ganun din po, no? So if we really focus on what is happening in this earth, mag-aalala nga tayo. So what do we need to do? No? We need to focus on the promises of God. Kailangan mag-focus tayo sa mga pangako ng Panginoon para hindi po tayo nag-aalala. And alam niyo, ang worry ay bunga po ng pagkatakot. Pagkatakot na baka may mangyari sa akin na masama bukas o sa makalawa, no? O sa darating na linggo o darating na buwan. So ang tanging paraan lang po para mawala ang takot natin ay mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Ano sinabi ng Diyos? God said, don't worry. Ito ang mga mensahe na inulit-ulit ko kahit saan po ako magpunta, kahit saan po ako maimbita, kahit po sa church namin. Inulit ko ito at least once a year o once every 2 years. No? Para paalalahanan ang mga tao, ang mga anak ng Diyos na mayroon pangako ang Panginoon. No? Na sinasabi niya na do not worry, do not worry. So ano nga ba ang dahilan ng mga pag-aalala? Ito bago tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa umagang ito kami po ay muli mong pinagkalooban ng pagkakataon na makasamba sa iyo, no? At makaawit sa iyo at dakilain ka namin sa aming kalagitnaan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, humiling po kami na sana po itulungan mo kami sa aming pag-aaralan sapagkat wala po kami kakayahan, Panginoon, upang maunawaan ang salita mo. Maliban lang po, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin na makaunawa po ng iyong salita. Maraming salamat po. Pagpalain mo po sa bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, balikan po natin. Ano po ang mga dahilan? Ano po ang mga dahilan ng pag-alala? No? Tingnan niyo po ito. Sabi dyan po sa ating PowerPoint, mga dahilan ng pagkabalisa. Wrong investment. No? Wrong investment. Yan po sa Matthew chapter 6 verse 19, sabi po ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may mga naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ito ay walang maninirang insekto at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Okay.
Linawin po natin mabuti. No? Hindi po sinasabi ng Panginoon na huwag tayo mag-iimpok. That is not what God's saying. Pero kung mag-iimpok ka ng higit sa iyong pangangailangan, may problema na po doon. No? For example, kung nag-iimpok ka para sa mga anak mo, di ba? Nag-invest ka para may magandang magkaroon ng magandang kinabukas ng anak mo, wala pong problema ron. Pero kung nag-iimpok ka ng para sa iyong sarili lamang at nag-iimpok ka na masigit sa iyong pangangailangan, may problema po tayo doon. Okay? So, ang sabi po ng Panginoon diyan, mag-impok kayo ng bagay sa langit, no? Na sapagkat kung sabi niya kung saan ang puso mo, ang kayamanan mo, ang kayamanan mo nandoon ang puso mo. So, bakit hindi tayo dapat mag-impok ng mga bagay sa kanlupa? Hindi po natin madadala sa langit yan. No? Wala po tayong madadala. Dumating tayo sa lupang ito na walang dala, alis po tayo sa lupang ito na walang dala. Alam niyo ang problema? Marami ang umaasa kasi sa kayamanan sa lupa. No? Alam niyo po, especially yung pera, yan po ang pinakamalaking hadlang sa tao at sa Diyos. Now, what is money? Papel lang yan eh. Di ba? Anong gawa sa pera? Mahal lang yan. Di ba? Nananakaw ho yan. Ang alahas. Di ba? Kahit na diamond yan, ang tawag yan, bato pa rin yan. Di ba? So, kung meron kang isang diamond, huwag ka nang tama na yon, di ba? Kung meron kahit na maliit yan, meron na, okay na yan. Di ba? Pero tandaan po natin ang sabi ng Panginoon. No? Huwag tayong mag-impok ng mga bagay dito po sa lupa. Ari-arian, for example. Alam niyo, mga kayamanan ng mga ninuno natin, may mga lupa sila, nag-aagawan sila di ba? At sa pamagitan po ng agawan, minsan po yung mahantong sa patayan. Kaya sabi ng Panginoon, do not invest, no? Huwag kang mag-invest ng bagay, huwag kang mag-impok ng kayamanan. Dito sa lupa, dito yung may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, sabi niya, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto, kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Yun po ang pamilya ng Panginoon. So, invest na sa lupa, ari-arian, pera, alahas, any property, wala, hindi po na natin kahit ilagay mo sa pangalan mo yan, di ba? Meron kang lupa, lagay mo sa pangalan mo. Meron kang sasakyan, ilagay sa pangalan mo. Lahat ng properties mo, ilagay mo sa pangalan mo. Pero pag alis mo, lahat yan may iwan. So, there's no reason for us to invest anything that is on earth. Pero sabi ko, ulitin ko po sa inyo, hindi po masama na mag-invest o paghandaan ang kinabukasan ng ating mga anak. That is a good idea. Diba? Pero sabi po ng Panginoon sa verse 20, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapasok na. Store up for yourself treasures in heaven, where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. So paano mag-impok ng kayamanan sa langit? You do good to others. Do good works. Share your blessing. Tell people about the goodness of God. Yun ang investment sa langit. Show people how you forgive your offenders. Diba? Investin po yan. Nagiging mabuting halimbawa po tayo sa mga tao. Invest your all effort in friendship. No? Sapagkat sinasabi natin ang kaibigan ay kayamanan. Sinasabi po natin. And most especially, you share the gospel to those who need the gospel. Sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mag-share po tayo ng mga gospel sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang unang dahilan ng pagkabalisa, wrong investment. You invest things on earth, wala pang mangyayari dyan. You invest things in heaven, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Totoo yan, no? Most people, kapag ang kayamanan ang inuuna nila, nandun po ang puso nila. So it's a question of what do you treasure? What do you treasure? Ano pa ang mahalaga para sa iyo? Bakit ba nababalisa ang tao? Nababalisa ang tao kung nag-iimpok siya ng mga bagay ng higit sa kanyang pangailangan, tapos pagka sobra-sobra na ang kayamanan niya, pagkatapos na yan, matatakot siya dahil baka mawala ang kayamanan niya. Ang mga politiko, di ba? Hindi naman lahat. Pero most of the politicians,
running for position because they want to protect their property. They want to protect their business. They want to protect their wealth. No? Gusto po nila, kailangan nila yan kasi para maprotektahan ang kanilang mga kayamanan. Number 2, no, dahilan ng pagkabalisa, wrong focus. Sabi po dyan ng Panginoon sa verse 22. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Now, what is God saying? Your eyes, sabi niya dito, if your eyes are good, your whole body will be full of light. If your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. What is God saying? If your eyes are focused on the heavenly things, you will do godly things. No? Kung ang mata natin ay nakatingin sa mga bagay na panlupa, ang katawan natin ay gagawa ng bagay na panlupa. Okay? Kung ang mata natin ay nakatingin sa langit, sa mga bagay na panglangit, ang katawan natin ay gagawa ng mga bagay na makalangit. Yun po sinasabi ng Panginoon. For example, kailangan natin nakafocus sa bagay na panlangit. Kung pag nagmamaneho ka, hindi mo pwedeng alisin ang mata mo sa kalye. Dapat nakafocus ka para hindi ka maaksidente. It's the same thing with heavenly things. No? Ang mata natin dapat nakatingin sa mga bagay na panlangit para magbubunga ang katawan natin o gagawa ang katawan natin ng mga bagay na panlangit. Makakaiwas po tayo sa kasalanan. It's same as driving. Kung nakatitig ka sa mga bagay ukol sa mga panglupa, ang iyong katawan ay gagawa ng mga bagay na panlupa. Anong magiging bunga kung ikaw ay nakatitig sa mga bagay na panlupa? Magiging maingiting ka. Ay, bakit siya? Meron ako, wala. Diba, maingit ka. Magiging mareklamo ka. Diba naman to? Sa kanya malaki, sa akin maliit. Diba? Lahat yan. Magiging madamot ka, ipagdadamot mo yung mga bagay. Kasi ayaw mong mawala sa'yo. Kasi doon ka nag-invest, no? Magiging matatakutin ka kapag ang focus ng mata mo sa mga bagay na panlupa. Ano mangyayari? Kasi ayaw mong mawala yung mga ininvest mo na panglupa. Mababalisa ka, matatakot ka na baka mawala yung investment mo. Ang mga bagay na panglangit, sabi ng Panginoon, hindi nasisira, hindi nananakaw. Ano pa ang kabutihan niyan? Ang Panginoon ang mag-iingat ng mga investment mo sa langit. Because pagdating mo sa langit, you will receive the reward. Welcome, good and faithful servant. So sabi ng Panginoon, ituon mo ang iyong paningin sa Kanya para hindi ka mabalisa. Focus. Okay? Focus your eyes on God para hindi ka mabalisa. You know, ang example po dyan, yung mga magsasaka, kung masyadong malalaki na sasakahin nila, magsisimula sila na para makakuha sila ng straight line, maglalagay ang magsasaka ng marker doon sa kabilang dulo, tapos pupunta siya doon sa kabilang dulo. No? Tapos mag-aararo siya, ang mata niya nakatigil lang doon sa marker niya para diretso siya. Kasi the moment that yung magsasaka, lilikod sa kaliwa, lilingon sa kanan, liliko din yung kanyang pag-araro. No? Kaya dapat well-trained siya. Pag maglalagay siya ng marker doon sa kabilang dulo, pupunta siya sa kabilang dulo, at he can now make a straight line. It's the same thing with our spiritual life. You can only live a righteous life if your eyes are focused on God. Magiging matuwid lang ang pamumuhay mo. Matuwid, no? Kung nakatingin lang ang mata mo sa Panginoon. Okay? Mga dahilan ng pagkabalisa. Number 3, wrong love. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigan niya ang ikalawa. Paglilingkurin niya ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Okay? Anong issue? Ang issue ay love of money. It's not money, it's not riches, it's not wealth, it's love. Alam naman natin yan. So you cannot love both God and money. It is impossible. Imposible na magpo-focus ka sa bagay na panglupa at makaka-focus ka sa mga bagay na panlangit. It is impossible for you to love God and love
your wealth, your money, no? Isa sa pinakamalaking hadlang sa Diyos at sa tao ay ang pag-ibig sa pera. Look at the rich young ruler. Sabi niya sa Panginoon, Lord, gusto kong pupunta sa langit. Paano ba? Sabi niya. Sabi ng Panginoon, ano ba? Sabi ng kautusan, lahat yan nagawa ko na, Lord. Talaga? Sabi ng, okay, kung talaga nagawa mo na yan, sabi ng Panginoon, ibenta mo yung kayamanan mo at ipamigay mo sa mahirap. And what happened? The rich man went away very, very sad. Why? Because he loved material things rather than love of God. That's the problem. Okay? Mga dahilan ng pagkabalisa ng mga tao. So you have to understand, kung tayo pinagpapala ng Panginoon, hindi ibig sabihin, itataas natin yung standard of living natin. Okay? Basahin sa English yan. You have to understand that when God blesses us, it is not for us to raise our standard of living, but to raise our standard of giving. Ano? Nagpapala tayo ng Panginoon para itaas natin yung antas ng pagbibigay natin, hindi yung itaas ang antas ng ating kabuhayan. Kailangan maunawaan natin na pinagpapala tayo ng Panginoon para itaas ang standard ng giving natin, hindi po yung standard ng living natin. Hindi standard ng pamumuhay ang itataas natin. Siguro okay lang, di ba? Kung may yung mga hindi mo nabibiling bagay ng araw, bibilin mo na, mabibili mo na, okay lang yun. Pero you need to understand, when God bless you, He wants you to raise the standard of your giving, not living. Okay? So yun po ang katotohanan. Dahilan ng pagkabalisa, number 4, wrong knowledge about God. Sabi po dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo mabuhay, o kaya tungkol sa susuotin ninyo na sa inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Basta ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi sila nagtitipon sa kamalig, ngunit, sabi niya, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? What a wonderful illustration ng Panginoon. No? You know, people who worry a lot don't know God. People complain about their circumstances because they don't know God. That's the issue. Wrong knowledge about God. Maraming tao nagreklamo. Talking about Christians. No? Let's talk about Christians. Maraming Kristiyano ang nag-worry. Ulitin ko sa inyo, it is not bad to worry. But if your worry leads to depression and anxiety, issue po yan. May problema po tayo. Bigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan na mag-alala. Pero kung ang pag-aalala natin ay hantong sa depression, anxiety, at masisira ng ulo, ibang issue po yun. No? Ulitin ko, it is okay to worry, but it should not end up in depression and anxiety. It's good to worry. Kaya sabi ng Panginoon, do not worry, sabi ng Panginoon. Kung nag-aalala ka, what do you do? Look at the birds. Tingnan mo yung ibon. Ano ba sabi ng Panginoon? Tingnan mo yung ibon. Wala silang investment, wala silang return of investment, di ba? Kasi ang nagtatanim ay investment, ang umaani ay return of investment, ang nagtitipon ay savings. Ang ibon, wala niyan. Wala silang investment, wala silang return of investment, wala silang savings. But the truth is, sabi ng Panginoon, hindi ba mas mahalaga kaysa ibon? Tingnan mong ibon, sabi niya, meron ba silang ATM? Wala. Meron ba silang credit card? Wala. Kumakain mo sila? Oo. Bakit? Kasi pinapakain sila ng ating Ama nasa langit. Kaya walang ibon na may high blood. No? Tingnan niyo ito. Yan ang warrior. Look at the birds of the air, sabi niya. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they? Who you worrying about? Okay. Tingnan niya, nag-aalala sa magulang, problema sa trabaho, problema sa pagkain, problema sa asawa, problema sa utang, problema sa anak, problema sa sakit. Ano sabi ng ibon? Tingnan niyo yung sabi ng ibon, kawawa naman. Hindi ba? Kawawa na talaga. Yung mga tao, kawawa ang taong warrior talaga. Pag-gising niya sa umaga,
Ay, naku, ano kaya gagawin mo? Ano kaya? Saan kaya ako? Kaya sabi ng ibon, no? Hindi niya kasi kilala ang Diyos. Anyway, yan po sinasabi niya eh. Sabi niya, hindi niya kilala ang Diyos. Sabi niya gano'n. So, ang tanong ng Panginoon, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa ibon? Yan ang sinasabi niya. Are you not more valuable than they? You answer that question. So, sagutin niyo yung tanong ng Panginoon, are you not more valuable than they? Sabi ng Panginoon. Don't worry. Bakit? Sabi ng Panginoon. Kasi may ibon ka o wala, sagot kita. Yan ang sabi ng Panginoon. Okay? Look at this verse. Matthew, verse 27 tayo. Ang tanong ng Panginoon, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit sa 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron ba? Wala. You cannot prolong your life by worrying. Easy pa nga yung buhay mo eh. Diba? Alam niyo yung kanta na Apo Hiking, diba? Sabi niya, pagka yung nalulungkot ka, sabi niya, tatanda kang bigla, pag tumulo ang luha, haba ang muka, at ikaw ang siyang kawawa. Kaya, do not worry. Kasi pag nag-worry ka, pagtatawanan ka lang ng mga tao na kurap. Diba? Another question ng Panginoon. Tignan niyo ito. Verse 28. Sabi niya, bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin din niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinarampan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya. Now, what is God saying? Kahit anong yaman ni Solomon ay hindi nakadanas ng ganyan. No? Ng ganyang kagandang kakarangyaan na pananamit sa buhay niya kahit napakayaman niya. Ang conclusion ng Panginoon ay kailiit ng iyong pananampalataya. So it's a matter of faith in God. So yung mga tanong ng Panginoon na kailangan natin sagutin yan. No? Kailiit ng iyong pananampalataya. Sabi nga ng Panginoon. Kung ang bagay na walang halaga ay inaalagaan ko, ikaw pa kaya? Kailiit ng iyong pananampalataya. Di ba mas mahalaga tayo kaysa sa mga hindi ba mas mahalaga ang katawan natin o ang buhay natin kaysa sa pananamit natin? Yan ang sinasabi ng Panginoon. So ang katotohanan, dahil tayong magpalain ng Diyos. God wants to bless us. Because that was His purpose of coming here. Sabi ng Panginoon, I came that you may have life and have it more abundantly. Ako'y naparito upang kayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. That was His purpose of coming here. Diba? Nabigyan tayo ng buhay na walang hanggan at bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. And look at verse 31. Yan, tama. Verse 31, sabi niya, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang kakainin ko o ano ang aming iinumin, ano ang aming isusuot. Bakit sinabing magsasabi? Because yung laman ng puso natin, lalabas sa bibig natin yan eh. For example, kung galit ka, lalabas ang galit sa bibig mo. Kung masaya ka, lalabas ang saya sa bibig mo. Kung nababalisa ka, lalabas ang reklamo sa bibig mo. Yun kaya sabi niya, do not worry saying, no? Huwag kayo mabalisa na magsasabi ano ang aming kakainin. Look at the word na magsasabi. Kasi doon lumalabas di ba? Kaya pag nakakita ka ng tao mareklamo, puro reklamo lang, alam mo na may problema siya, alam mo na nag-worry siya, alam mo na wrong love, wrong investment, everything is wrong in his life. Di ba? Kaya lalabas niya sa bibig niya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mamabalisaan na nagsasabing ano ang aming kakainin, ano ang aming inumin, at ano ang isusuot namin. Hindi ba ang mga hentil, tingnan niyo mabuti hindi ba ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam ng inyong Ama, memorize natin yan, alam ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Alam lang yan. We know that. But we don't apply that in our lives. Alam natin, alam ng Panginoon that we need the basic things in life. Food, shelter, clothing. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon na kailangan mo ng pagkain. Alam ng Panginoon na kailangan mong pananamit. Alam ng Panginoon na kailangan mo ang shelter. Alam ng Panginoon yan. Pero, do we apply that? Do we believe that 100%? So if you're worrying, malamang, sabi ng Panginoon, kailit lang yung pananampalataya. Di ba? Intro lang po yun. So ito po ang totoong aral natin. Ano ang
paano magtatagumpay laban sa pagkabalisa? Number 1. Ngunit, sabi ng Panginoon, hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Let's look at first sabi niya na, seek first His kingdom. If you want a worry-free life, ulitin ko yan. If you want a worry-free life, sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. Anong sinasabi ng Panginoon? Hanapin po ninyo ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, ang ibig sabihin niyan ay you must first surrender your life to the Lord Jesus Christ. You must first surrender. Kasi if you have not surrendered your life to the Lord Jesus Christ, there's no reason for you to claim God's promise. Kung hindi mo man isusuko ang buhay mo sa Panginoon, walang dahilan o wala kang karapatan na angkinin ang pangako ng Diyos. Because you have not surrendered your life to the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon dyan, hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos. Seek first His kingdom. You know the problem with us, Christians, no? We don't know the meaning of kingdom. We don't have the kingdom mentality. Bakit? Kasi po tayo ay nabubuhay sa democratic society. We have our own opinion, malaya tayong magsalita, malaya tayong humindi, malaya tayong umoo. Kasi that's how we are raised. Diba? We were raised to in a democratic society, malaya tayo. Pero alam nyo, sa kingdom mentality, isa lang ang may opinion. Diyos lang. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin yung kingdom mentality. No? Sa Panginoon, pag sinabi niya, no? Kinakailangan sumunod ka because He is the King. Alam naman natin yan in the Old Testament, di ba? Pag sinabi ng hari, sinabi ng hari. Lalo pa, di ba, sapagat ang Panginoon ay Diyos. He is King and He is God. Kaya, number 1, paano tayo makakalpas sa pagkabalisa? We must understand the kingdom mentality. Sabi ko nga po sa inyo, walang may opinion maliban sa Diyos. The only opinion, the only solution, the only words, the only final say is God, not us. Kingdom. Well, how do you do that? Surrender your life to the Lord Jesus Christ. Now, talk about kingdom. Kung pag-uusapan po natin ang kaligtasan, okay? Matatagpo natin ang kingdom ng Panginoon kung isusuko natin ang buhay natin sa Kanya at pananaligan natin ang mabuting balita na siya ay namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Wala pong ibang solusyon. Wala pong ibang paraan para tayo ay makaligtas sa kabayaran ng kasalanan. Maliban sa pananalig natin na ang Panginoong Kristo ang hari na namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. So ang problema po kasi may mga nag-aakala na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng sarili nilang paraan. May gustong maligtas na pumunta sa langit pero ayaw na lang isuko ang buhay nila sa Panginoon. That's why I'm saying it is wrong to say that tinanggap ko si Kristo para ako'y maligtas. That is wrong. Kasi yung thief on the cross, hindi niya po tinanggap si Kristo, pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoon. Sinurrender niya ang buhay niya sa Panginoon. Kasi sapagat ang sabi niya, Lord, remember me when you get into your kingdom. Bakit kasi sinabi yun? Kasi Lord, naniniwala ako na ikaw ay Diyos, naniniwala akong may kingdom ka, at kaya pagdating mo sa iyong kaharian, sabi niya, alalahan mo naman ako. Sabi naman na ako. He surrendered, ipinagkatiwala niya ang buhay niya sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? So, kalimutan niyo muna yung tinanggap na yan. They call that licentiousness. So, tinanggap ko si Kristo, ligtas ako. Licentiousness lang po ang tawag niyan. So, number 1, kailangan pagharian tayo ng Diyos. Meaning, you have to surrender your life to the Lord Jesus Christ. First, if you want to live a worry-free life, surrender your life to the Lord Jesus Christ. Number 2, hanapin muna ang katwiran ng Panginoon. Ngunit hanapin ninyo ang paghari ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Di ba? Ang kanyang katuwiran. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be, yun ang pangako, all these things will be added to you. So, yan pong salitang katuwiran ng Diyos, no?
ay makikita lang natin na malalaman, tama, sinasabi ng Biblia na magiging matuwid ka lang sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Look at this verse, Romans chapter 3, verse 22. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya. You can only be righteous in the presence of God if you will surrender your life to the Lord Jesus Christ. It's believing, it's entrusting your life to the Lord Jesus Christ. Hindi ka maaaring maging matuwid sa sarili mong paraan. You can, even if you obey all the law, kaya mo ba? Sabihin mo sa Diyos, God, na-obey ko yung lahat ng kautusan, maliban sa isa. Ano yung isang kasalanan na nagsinungaling po ako minsan. Hindi ka pwedeng maging matuwid. Kasi, di ba, hindi pwedeng pumasok sa langit ang isang tao na mayroong isang kasalanan. Hindi pwede. I'm sorry. Di ba? You cannot do good works. And how many good works do you need to do? 100%. Naka 100% ka ba? Hindi. So, the only reason, the only way for us to live a worry-free life, if we are in Christ, kung tayo ay na kay Kristo na, kung tama ang relasyon natin sa ating Panginoon. So, kung naisuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, ito po yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyong kayo pagharian ng Diyos at mamuli kayo ayon sa kanyang kalooban, o that's another version, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. See? Now, having that in mind, okay, na bakit ako mag-aalala, ang pangako pala ng Panginoon sa akin, ibibigay niya sa akin ang lahat ng aking pangangailangan. But first things first, diba? First things first, you need to surrender your life to the Lord Jesus Christ at maging matuwid ka sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoon. And you must live a life that is pleasing to God. Kailangan nalulugod po ang Panginoon sa ating pamumuhay so that we will live a worry-free life. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Ibibigay niya sa inyo ang lahat, hindi iba. Clarify nga natin yan. The Lord is talking about needs, not wants. God will give you all your needs. Pag sinabing need, hindi pwedeng wala. Ano yung hindi pwedeng wala? Food, shelter, clothing. Okay. Basic needs. Education ng mga bata, damit ng mga bata, pagkain natin, sa tirahan natin, yun ang basic needs natin. Pero yung wants, bonus yun. Pag binigay sa inyo ng, Lord, I want to have a car or laptop or anything. Binigay ng Panginoon yun, bonus yun. Pero yung basic needs, sinisiguro ng Panginoon sa inyo. Sinisiguro ng Panginoon sa atin. Kamukha ng mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagsisave, pero pinapakain sila ng Panginoon. Kasi that is the basic need ng birds. Okay? Meron silang puno na paghahaponan, humahapon sila. Di ba? Meron silang hahapunan o titirahan. Pagka madidinan, hahapon na sila. Meron silang kinakain. Pagising nila, kumakanta pa sila. Bakit nila? Pakain sila ng Panginoon eh. Di ba? Kaya wala silang worry in life. So, if you worry, look at the birds. Now, verse 34 sabi ng Panginoon dito. Kaya nga, sabi niya, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Na marami pong misinterpretation dyan. Ha? Sana yung iba, okay na ako. Sabi na sa pangako naman ng Panginoon do not worry about tomorrow, for tomorrow will let tomorrow worry. Ano man siya, alam niyo kung sabi ng Panginoon sa talatag yan. Ang kolusyon ng Panginoon, live one day at a time. Live one day at a time. Live one day at a time. Huwag mo muna isipin yung bukas. Kasi sabi ng Panginoon ganito. Sabi ng Panginoon, kung inalagaan kita ngayon, aalagaan din kita bukas. Yun ang pangako ng Panginoon. Live one day at a time. Inalagaan kita ngayon, nag-provide ako sa iyo ngayon, ganun din gagawin ko sa iyo bukas. So do not worry. Yan ang sabi ng Panginoon dyan. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Do not worry about tomorrow. Minahal kita ngayon,
Nag-provide ako sa iyo ngayon, gagawin ko ulit yan bukas. So, do not worry. So, kung pinananaligan natin yung mga pangako ng Panginoon, I mean, if you have really surrendered your life to the Lord Jesus Christ, okay, if you have been righteous in the presence of God through the Lord Jesus Christ, sabi ng Panginoon, all these things will be added to you. Lahat ng ibibigay ko sa iyo. Meron mang reason para mag-worry tayo. Wala. There's no reason for us to worry if we have surrendered our life to the Lord Jesus Christ. If we are living a righteous life because of the Lord Jesus Christ, there is nothing to worry about. There are no promises from God that tomorrow will be we will live happily ever after sa lupang ito. Wala po. No. Huwag kayong maniniwala sa mga taong sinungaling na sinasabing gaganda ang takbo ng buhay, gaganda. Lahat po na nakikita natin ngayon are signs of the second coming of Christ. Lahat na nakikita natin. Yung pandemic na yan, sign yan of the second coming of Christ. Yung mga lindol na yan, sasabihin ng mga tao, nagkaroon ng pandemic ng araw eh. Bakit hindi dumating ang Panginoon? Nagkaroon na ng lindol ng araw. Bakit hindi dumating ang Panginoon? Bakit nagkaroon na ng maraming bagyo ng araw? No, read your Bible, the frequency. Kasi sabi ng Panginoon, ang pagdating ng Panginoon ay parang sign ng babaeng ng mga anak. Sabihin, paiksi ng contraction ng babae, di ba? Pag 20 minutes, maging 15, maging 10, maging 5, maging 4, 2, lalabas na. Ganon din sinasabi ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon, dadalas ang lindol, dadalas ang bagyo, dadalas ang pandemic, hihirap ang buhay. Yun po, the things that we're looking at now. Signs of the second coming of Christ. Huwag mo tayong aasa na bubuti ang lagay ng banal. Bakit? Sapagkat ang tao po ay lalong pasama ng pasama at nag-iisip pa ng bagay na mas masama sa ginagawa nila ngayon. Nag-iisip pa ng mas masama. Well, if you believe the promises of God, ang question ko ay, do you have reason to worry? Do you have reason to worry? Wala po. Kaya alam ko po na nakakabalisa naman talaga ang nangyayari. Lalo na sa Pilipinas, sa bansa natin. Look at the politics. Ano yung politics, tics yung tigtas. Yan, ano yun? Yung surat ng aso, tics. Diba, walang ginawa ho yan. Pulgas. Yung pulgas ng aso, wala akong ginawa kundi sumipsip-sipin lang yung dugo ng aso hanggang sa mamatay yung aso. Ganyan po ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko nila lahat. Pero yun po nangyayari sa ating politics. Pulgas. Nakakapag-alala naman po talaga. Ang mga tao po na namumuno sa Pilipinas ay hindi po kasi sila kumikilala sa Diyos. That's the problem. They don't know who God is. Hindi po balanse ang even Christians, no? Kahit po ang mga Kristiyano, hindi po balanse ang pagkakilala sa Diyos. They only think of God as God is a loving God, God is a gracious God, God is everything. But not that they don't think about the wrath of God. Hindi po nila iniisip ang puot ng Diyos dahil sa kasalanan. Hindi po marami pong tao hindi iniisip ang Diyos bilang Diyos na napupuot sa kasalanan. God hates sin. That's why Jesus Christ came to save us from sin, from the slavery of sin. Yan po ang kakagandahan loob ng Panginoon. So, mga kapatid, do not worry. Ang sabi ng Panginoon, God said, don't worry. Okay? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pangako. Napakalaking bagay po, Panginoon, na alalahanin namin ang katapatan mo, ang iyong kabutihan sa amin. Sana, Panginoon, ay lagi kami nakafocus sa iyo para hindi po kami nag-aalala. At kung nag-aalala kami, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa isipan namin, sa puso namin, sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu upang palalahanan po kami, Panginoon, na may mga pangako sa amin na kinakailangan namin panghawakan. Thank you, Lord, for your faithfulness to us. In spite of our frailties, Panginoon, tapat ka po sa iyong pangako. Sana tulungan mo kami, Panginoon, na kung kami nag-aalala, na tumingin kami sa ibon, sapagkat yun po ang binigay mong illustration dito.
sa passage na pinag-aralan namin. Look at the birds. Are you not more valuable than they? Yun pong tanong mo sa amin. Sana lagi namin tanongin sa aming sarili kung kami nag-aalala, mas mahalaga ba ako kaysa sa ibon? Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.